Hello mga gupa! Ngayon ang flight ko pauwi ng Pilipinas kasi binigyan ako ng 10 days na magbakasyon. Sobrang excited ko kasi after 5 years makakauwi na rin ako ng Pilipinas. Sobrang miss na miss ko na yung pamilya ko, lalo na si mama at si papa. Dahil 10 days lang ang bakasyon ko, lahat ay nakaplano na pagdating ko ng Maynila ay mag-aasikaso agad ako ng mga requirements ko, pabalik ko naman dito sa Japan. Fast forward, nakarating na nga ako ng Maynila at sinundo ako ng best friend ko, tapos nagpasama ako sa kanya, pumunta kami ng Maynila para mag-asikaso ng mga requirements ko. After kong maasikaso ang mga requirements ko ay nag-flight naman kami papuntang Cebu. Kasama ko dito yung tita ko at kapatid. Sila naman ang kasama kong uuwi ng Camotes Island. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako po ay taga Camotes Island, Cebu. Kaya po ang page ko ay Camotes Girl in Japan. Nandito na nga pala kami sa loob ng eroplano. 9 PM ang biyahe namin papunta ng Cebu. Bali 1 hour ang biyahe papunta ng Cebu, kaya makakarating kami doon ng 10. Pagdating naman namin ng Cebu ay sasakay pa kami ng barko papuntang Camotes Island. Gabi na nga kami nakarating at wala nang mga bumabiyahing barko, kaya nagstay lang muna kami sa hotel. Dito kami matutulog ng 1 night. Bukas ng umaga kami babiyahe papuntang Camotes Island. So ayun na nga, kitang-kita ko na yung isla namin. Welcome to Camotes Island mga gupa. Dito ako lumaki kaya miss na miss ko yung isla namin. Pagdatingan namin ay bumili agad ako ng malaking isda at pinahiwa ko sa papa ko kasi yung papa ko ay mangingisda noon kaya alam na alam niya tong hiwain. Isa to sa mga na-miss kong pagkain dito sa isla namin kasi fresh na fresh ang mga isda dito. Medyo malaki itong nabili kong isda kaya ang ginawa namin, yung iba sinabawan namin, yung iba inihaw namin at yung iba pinaksiw naman namin. Fast forward, kinabukasan ay naisipan naman naming mag-seafood mukbang kaya bumili ako ng crab, hipon, isda at yung isda na binili ko ay flying fish kasi masarap siyang kilawin. At bumili nga din pala ako ng shell at seaweeds. Bumili rin pala ako ng mangga, isa din yan sa paborito kong prutas dito sa isla namin. Sayang lang hindi tagmangga ngayon kasi marami kaming tanim na mangga dito sa bahay. Ito nga pala yung mga pamangkin ko, anak ng kuya ko, tapos yung si tita, ito naman yung papa ko, ito naman yung mama ko at yung isa ay si Rose. Siya yung asawa ng kuya ko at ito naman yung kuya ko na isa. Kambal sila pero hindi sila magkamukha. Tingnan nyo naman, 'di ba? Tapos ito yung bunso naming lalaki. Ang kulit. Ito naman yung pinsan ko, kasama niya yung asawa niya, tapos yung ibang lalaki ay yung mga kalaro namin noong bata pa kami. Kinabukasan nga ay magleletsyon kami kasi promise nila ni mama sa akin na pag uuwi daw ako ay magleletsyon sila. Itong baboy na to ay alaga ni mama, nilaan niya talaga para sa pag-uwi ko. Habang wala pa yung magleletsyon ay pumunta muna kami ng dagat. Maliligo ako at the same time titingnan namin yung panggal ng kapatid ko kasi marami siyang panggal na hinulog dito sa ilalim ng dagat. Pinagtulungan na nga naming buhatin tong maliit na bangka ng kapatid ko. Nang makasakay na nga kaming lahat ay pumunta na kami agad doon sa pwesto ng mga panggal ng kapatid ko. Tingnan nyo naman, sobrang linaw ng tubig at ang linis, hanggang ilalim kitang-kita mula dito sa taas. Maaalala ko lang noon, nung kabataan ko ay palagi akong sinasama ng papa ko every time na mangingisda siya. Kaya marunong akong lumangoy at hindi ako takot sa dagat. Pagdating namin dito sa pwesto ng panggal ng kapatid ko ay bumaba na siya at hinanap na niya yung mga panggal niya. Habang hinahanap niya yung panggal niya ay bumaba na rin kami ng mga pamangkin ko at dito na rin kami nagsiliguan. Nang makita na nga ng kapatid ko yung panggal ay nagsiakyatan na nga kami dito sa loob ng bangka at siya naman yung sumunod. Ito na yung panggal niya. Sobrang bigat pala nito. Akala ko lulubog yung bangkang sinasakyan namin kasi ang liit lang nung bangka tapos ang dami naming nakasakay dito. Plus, isasakay pa pala yung panggal dito para makuha yung isda. Fast forward, ito na lahat ng isda nakuha ng kapatid ko. Ang tawag sa mga isdang to ay isdang bato. Pinipili na ni Papa yung pwedeng daingin kasi nag-request si ate na gusto niya ng daing na isdang bato. Kaya ito si Papa, gagawa siya ng daing. Pasalubong namin kay ate pag uwi namin ng Batangas kasi hindi siya nakasama sa amin nung umuwi kami. Yung lechon mga gwapa naluto na rin pala pero medyo mahaba na yung vlog ko. Next vlog na lang yun. Bye!